Patuloy ang pag-akyat ni Goku sa Korin Tower, hanggang sa wakas ay natanaw na niya ang tuktok. Nakaahon siya sa ibabaw ng tore sa pamamagitan ng pagsuot sa isa sa mga butas sa ilalim. Nagpahinga sandali si Goku at tumingin-tingin. Nagtataka si Goku kung nasaan ang sagradong tubig habang ginagalugad niya ang silid. Binuksan ni Goku ang isang palayok, nagbabaka sakaling nandoon ang sagradong tubig. Isang imahe ang nabuo sa tubig, si Bulma na nagluluto ng almusal. Tinawag ni Goku si Bulma ngunit hindi siya nito narinig. Tinanong ni Bulma si Krillin kung may narinig ba ito. Napaso ang daliri ni Bulma, at natawa si Goku. Nawala ang imahe, na ikinalito ni Goku. Binuksan niya ang sumunod na palayok at isa na namang imahe ang nabuo. Sa pagkakataong ito, ipinakita ang pagkikita nila ni Chi-Chi sa lawa kung saan binigyan siya nito ng mga bulaklak. Nawala ang imahe, at nagtaka si Goku kung ano ang nangyayari. Binuksan ni Goku ang huling palayok, at lumabas ang isang higanteng pulang alupihan. Gumapang ito sa buong silid, humaba ng husto, pumulupot kay Goku at sinakal siya. Nakita ni Goku ang mga imahe ng lahat ng kanyang mga kaibigan. Sumunod, nakita niya ang mga imahe ni na Mercenary Tao, Bora, at Upa. Sa huli, nakita niya ang mga imahe ng mga taong makakasalubong pa lang niya sa hinaharap. Nawala ang mga imahe, at nagtaka si Goku kung ano yun. Isang boses ang nagsabi sa kanya na yun ang kanyang kasalukuyan, nakaraan, at hinaharap. Tinanong ni Goku kung sino ang nagsalita, at sinabihan siya ng boses na umakyat sa itaas. Nagsimulang umakyat si Goku sa hagdan, at naalalang may Diyos daw na nakatira dito. Nakarating si Goku sa pinakamataas na silid at nagtanong kung nasaan ang Diyos, at humingi rin ng tubig. Sinabi ng boses na humahanga siya na nagawang akyatin ni Goku ang tore. Tumingin-tingin si Goku at nakita ang isang puting pusa, si Korin. Pinuna ni Goku kung gaano kaliit si Korin. Lumapit si Goku kay Korin at tinanong kung nasaan ang Diyos. Sinabi ni Korin na siya ang Diyos at nabigla si Goku. Tinanong ni Korin kung may problema ba siya doon. Dagdag ni Korin, mas para siyang cat god. Tinanong ni Goku si Korin tungkol sa tubig na nagpapataas ng lakas ng ilang ulit. Sabi ni Korin, malamang ang tinutukoy niya ay ang sagradong tubig, at humingi si Goku nito. Naglakad palayo si Korin at sinabing kung iniisip ni Goku na may sagradong tubig, edi meron, pero kung iniisip niyang wala, edi wala. Nagtanong si Goku kung ano ang pinagsasasabi niya. Sinabi ni Goku na inakyat niya ang buong tore para makakuha nito. Tinanong ni Korin kung gustong-gusto ba niya ang tubig, at sumagot ng oo si Goku. Matapos ang ilang sandaling katahimikan, tumanggi si Korin na bigyan si Goku. Samantala, sa isang bayan, may nakapaskil na poster na ipinagdiriwang ang ika-20 anibersaryo ni Mercenary Tao. Naglakad si Mercenary Tao sa bayan habang sinusundan ng 2 gwardya. Binaril ng isang gwardya si Tao pero ibinalik lang nito ang bala gamit ang kanyang sapatos at nagpatuloy sa paglalakad. Nagulat ang gwardya, at paglingon niya, nakita niyang napatay ng bala ang kanyang kasama. Dumating si Mercenary Tao sa kanyang magarang hotel, at binati siya ng lahat. Tinanong nila kung anong dessert ang gusto niya, at humiling siya ng mga hilaw na itlog. Maya-maya, nasa banyo na si Mercenary Tao at naghahanda ng pampaligo. Inilubog ni Mercenary Tao ang kanyang kamay sa tubig at sumigaw, nagpakawala ng enerhiya sa tubig upang mapakuluan ito. Habang naliligo siya sa mainit na tubig, niluto niya ang mga itlog sa tubig at kinain ang mga ito. Samantala, sa lupain ng Korin, nakatingala si Upa sa Korin Tower, umaasang makakakuha si Goku ng sagradong tubig. Balik sa tuktok ng Korin Tower, galit na sinabi ni Goku na kailangan niyang makuha ang sagradong tubig. Itinuro ni Korin ang palayok ng sagradong tubig na nasa ibabaw ng isang estatwa. Tinanong ni Korin kung bakit gusto ni Goku na lumakas, at nagsimulang magpaligoy-ligoy si Goku ng paliwanag. Sinabihan siya ni Korin na tumahimik dahil hindi siya magaling magsalita. May sandaling katahimikan, at sinabi ni Korin na gusto ni Goku na talunin si Mercenary Tao at gamitin ang Dragon Balls para buhayin si Bora. Nagtanong si Goku kung paano niya nalaman, at sinabi ni Korin na nakakabase siya ng isip. Humanga si Goku, at natuwa si Korin na walang masamang intensyon si Goku. Lumapit si Goku sa estatwa na may sagradong tubig at sinabing iinumin na niya ito. Tinanong ni Korin kung kaya ba niya itong inumin, at tinanong naman ni Goku kung ganoon ba kasama ang lasa nito. Sabi ni Korin ay hindi, kaya akmang kukunin na ni Goku ang tubig. Biglang tumalon si Korin at pinalo si Goku pabalik sa sahig gamit ang kanyang tungkod.
Tinanong ni Goku kung bakit niya ginawa yon, at kaswal na sinabi ni Korin na huwag siyang intindihin at kunin lang ang tubig. Sinubukan ulit kunin ni Goku ang tubig, pero tumalon ulit si Korin at sinipa siya pabalik sa sahig. Tinawag ni Goku na sinungaling si Korin, at sinabi ni Korin na pinapayagan naman niyang kunin ni Goku ang tubig pero kailangan muna siyang malagpasan nito. Pinalingon ni Goku si Korin, at muling tumalon papunta sa tubig. Hinarang ni Korin ang kanyang tungkod sa dinaraanan ni Goku, at bumangga dito si Goku. Sinabi ni Korin na hindi siya madadali sa mga ganong klaseng pakulo dahil nababasa niya ang isip ni Goku. Kinuha ni Korin ang bote gamit ang kanyang tungkod at inasar si Goku. Sumugod si Goku kay Korin, ngunit umiwas ito. Umiwas si Korin sa isa pang hataw ni Goku, at bumagsak si Goku sa sahig. Tumalon si Korin sa kabilang ibayo ng silid at muling iniwasan si Goku. Tumalon si Korin sa ere, at sumunod si Goku. Nagpatuloy pa ang habulan at hindi pa rin nagtatagumpay si Goku. Aksidenteng nabitawan ni Korin ang bote, at sinubukan itong kunin ni Goku. Mabilis na kumilos si Korin at nakuha muli ang bote, dahilan para bumagsak si Goku sa sahig. Nagpatuloy ang habulan sa buong maghapon, ngunit laging nabibigo si Goku. Kalaunan, napagod si Goku, at pinuna niya ang bilis ni Korin. Sinabi ni Korin na hindi siya mahuhuli ni Goku sa ganitong paraan at kailangan itong basahin ang galaw ng kanyang kalaban. Sa muling pagsisimula ng habulan, nagsimula ring bumagyo. Samantala, sa Kami House, tinanong ni Bulma si Buten kung bakit siya nasa ulan, at sinabi nitong mag-ehersisyo siya. Nagtaka si Buten kung ano ang nangyayari sa ibabaw ng mga ulap na nagiging sanhi ng bagyong ito. Balik sa Korin Tower, nakahandusay si Goku sa sahig dahil sa pagod. Tinanong ni Goku kung may nakakuha na ba ng sagradong tubig noon. Sabi ni Korin ay oo, at idinagdag na isang tao ang nakagawa nito 300 taon na ang nakararaan. Tinanong ni Goku kung ilang taon na si Korin, at sumagot itong mahigit 800 taong gulang na siya. Nagulat si Goku sa tanda nito, at sinabihan siya ni Korin na magbigay galang. Tinanong ni Korin kung dapat ba niyang sabihin kay Goku kung sino ang nakakuha ng sagradong tubig. Sinabi ni Korin na guro ito ni Goku, at nagtanong si Goku kung ano ang ibig niyang sabihin. Balik sa Kami House, tumayo si Buten sa harap ng dagat at pinalaki ang kanyang katawan. Tinamaan siya ng kidlat na nagbigay sa kanya ng maliit na aura. Nagpakawala ng enerhiya si Buten mula sa kanyang daliri, at nahati ang karagatan. Balik sa Korin Tower, sinabi ni Korin na halata sa mga galaw ni Goku na ang guro nito ay si Buten. Tinanong ni Goku kung talagang uminom si Buten ng sagradong tubig at lumakas. Sinabi ni Goku na siguradong napaka-importante nga ni Korin. Tinanong ni Goku kung gaano katagal bago nakuha ni Buten ang tubig, at itinaas ni Korin ang 3 daliri. Nagulat si Goku, at nagtanong kung nakuha ba talaga ito ni Buten sa loob lang ng 3 minuto. Sabi ni Korin, hindi, inabot siya ng 3 taon. Labis na nabigla si Goku. Nagtatangka pa rin si Goku na makuha ang sacred water mula kay Korin, ngunit bigo pa rin siya. Pagdating ng tanghalian, kumain si Korin ng masarap na pagkain pero si Goku ay binigyan lamang nito ng isang magic bean na inireklamo naman ni Goku. Ganun pa man, laking gulat ni Goku nang bigla siyang mabusog matapos kainin ng isang magic bean. Pagkatapos kumain, kinuha ni Korin ang 4-star Dragon Ball ni Goku at inihagis ito palabas ng Korin Tower, sa pag-aakalang ito ay basura. Hinabol ito ng isang galit na si Goku. Nakarating siya sa paanan ng tore kung saan si Upa, na walang kamalay-malay sa kanyang pagbabalik, ay ginagawa ang kanyang mga gawaing bahay. Nahanap ni Goku ang Dragon Ball, pinulot ito, at umakyat pabalik sa Korin Tower. Napansin ni Upa na may umaakyat sa tore at isinantabi ang ideyang si Goku yun dahil napakabilis nito para maging siya. Nakarating si Goku sa tuktok ng tore nang mas mabilis sa pagkakataong ito at sinita si Korin sa pagtatapon ng Dragon Ball ng kanyang lolo. Lingid sa kaalaman ni Goku na naging mas malakas at mas mabilis na siya kaysa dati kaya inabot lamang siya ng 3 oras upang gawin ang buong paglalakbay pababa ng tore at pabalik sa taas. Kinumpirma ito ni Korin na may alam at humanga sa mabilis na pagbabalik ni Goku. Kalaunan, nang marinig na natutulog si Korin, nagkaroon ng pagkakataon si Goku na nakawin ng sacred water mula sa kanya ngunit pinili niyang huwag itong gawin dahil magiging hindi ito patas. Pagkatapos ay nakatulog siya sa sahig. Dahil alam ito, humanga si Korin sa katapatan ni Goku at nagkomento na higit na mas mahusay siya kaysa kay Master Buten, na dati nang nagtagumpay sa pagkuha ng sacred water mula sa kanya.
Kinabukasan, ipinagpatuloy ni Goku ang kanyang mga pagtatangka na makuha ang tubig mula kay Korin at sa loob ng 3 araw, nagtagumpay siya matapos sundin ang payo ni Korin na matutong asahan ang kanyang mga kilos sa pamamagitan ng kanyang paghinga. Pagkatapos ay ininom niya ito, ngunit wala siyang naramdamang nagbago sa kanya. Ipinaliwanag ni Korin kay Goku na hindi ang tubig mismo ang nagpalakas sa kanya, kundi ang pagsisikap na ginugol niya sa pagtatangkang makuha ito. Ang pag-akyat at pagbaba sa tore ay nagpataas ng kanyang lakas at tibay, ang pag-aaral na asahan ng kanyang mga kilos ay nagpatalas ng kanyang isipan, at ang kakayahang makipagsabayan kay Korin ay nagpahusay sa kanyang bilis at liksi. Sa wakas ay naunawaan na ni Goku kung bakit naging matigas sa kanya si Korin, at pagkatapos ng maikling warm-up ay tumuloy na siya pababa ng tore upang harapin si Mercenary Tao. Habang sinisimulan niya ang kanyang pagbaba, sinabi ni Korin na gagawa si Goku ng mga dakilang bagay. Samantala, natanggap ni Tao ang kanyang mga damit mula sa mananahi. Nang hingi ng mananahi ang kanyang bayad, nagmungkahi si Tao na pumatay na lang ng isang tao ng libre kapalit nito. Dahil ayaw ng mananahi na may mamatay, siya na lang ang pinatay ni Tao. Pagkatapos ay naghagis siya ng isang poste, tumalon dito, at naglakbay pabalik kay Goku, upang tapusin ito. Bumalik si Mercenary Tao sa sagradong lupain ni Korin upang hanapin ang nawawalang Dragon Ball. Si Upa, nagalit pa rin sa pagpaslang sa kanyang ama, ay umatake kay Tao, ngunit umilag si Tao at sinakal si Upa para makakuha ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng Dragon Ball. Tumangging magsalita si Upa, kaya inihagis siya ni Tao sa Korin Tower, ngunit iniligtas siya ni Goku at ng Quinton Cloud sa tamang oras. Pagkatapos, nagkaroon ng rematch sina Goku at Tao, kung saan ipinagmayabang ni Tao na papatayin niya ito sa loob lamang ng 3 segundo, ngunit sinalag ni Goku ang kanyang tira at nakalamang ito sa laban. Natulala si Tao kung bakit nangyayari ito gayong 3 araw pa lamang ang nakalilipas simula nang lubusan niya itong matalo. Ipinaliwanag sa kanya ni Goku na ginugol niya ang mga araw sa pagsasanay sa tuktok ng Korin Tower na pinaniniwalaan ni Tao na isang mito lamang. Walang kahirap-hirap na nakipaglaban si Goku kay Mercenary Tao, sinipa siya sa tiyan at nasaktan sa proseso, dahilan upang tumalsik siya, at sinipa siya pabagsak sa lupa. Samantala, sa Kami House, ipinagpatuloy ni Krillin ang kanyang pagsasanay habang gumagawa si Bulma ng isang scouter drone na plano niyang gamitin para mahanap si Goku. Balik sa laban, paglabas niya mula sa lupa, nagalit si Tao kay Goku dahil nasira ang kanyang pangalawang suit at sinabi sa kanya kung gaano kahirap humanap ng isa pang maayos na mananahi. Sinabi ni Goku sa kanya na dapat niyang alalahanin ang kanyang pakikipaglaban, hindi ang kanyang itsura. Pagkatapos ay nagpakawala si Tao ng Doden Ray, na hinarang ni Goku gamit ang kanyang mga kamay. Gumamit siya ng capsule para maglabas ng espada na ginamit niya para atakihin si Goku, bagaman nahati ito sa dalawa nang hampasin ito ni Goku gamit ang kanyang power pole. Nang malaman ni Mercenary Tao na tumaas ang lakas ni Goku habang nasa tuktok ng Korin Tower, sinipa niya ang isang bato patungo kay Upa upang ma-distract si Goku ng sapat na panahon para makapagsimula siyang umakyat upang lumakas din. Hanggang sa panahong iyon, nagpa siya sina Goku at Upa na hintayin siyang bumalik. Naghapunan sina Goku at Upa at pagkatapos ay natulog na. Nagtataka si Upa kung bakit hindi nag-aalala si Goku tungkol sa pag-inom ni Mercenary Tao ng banal na tubig. Samantala, ang Dragon Raider ni Bulma ay nagugulo ng Red Ribbon Army, ngunit ganoon din ang nangyayari sa Raider ng Hukbo. Nang makarating si Tao sa tuktok ng tore, kumuha si Korin ng tubig mula sa isang bariles, nangulangot at inihulog ang kulangot sa baso. Pagkatapos ay dinuraan ang baso ng ilang beses bago ito ibinigay kay Tao. Bago inumin ni Tao ang tubig, nagpakawala siya ng kanyang Doden Ray sa isang haligi na wala talagang naging epekto. Ininom niya ang baso ng tubig at muling nagpakawala ng atake sa haligi. Sa pagkakataong ito, nagkaroon ito ng bitak ngunit hindi pa rin kontento si Tao. Kampante siya na niloko siya ni Korin, kaya nagpa siya siyang maghulog ng isang bariles ng tubig kay Upa, na naghihintay sa paanan ng tore. Sinubukan muna ni Korin na pakiusapan si Tao at sabihin ang katotohanan na maging si Goku ay uminom lang ng tubig mula sa gripo, ngunit hindi naniwala sa kanya si Tao. Sa huli, si Korin na mismo ang sumira sa haligi at iginiit na natagalan lang bago nagkaroon ng buong epekto ang ray ni Tao.
Pinahiram niya si Tao ng isang itim na Kinton Cloud na masasakyan pababa, upang hindi na ito makakuha ng dagdag na lakas mula sa pagbaba sa tore at biglang inalis ang ulap sa ilalim niya nang nasa kalagitnaan na naging sanhi ng pagkahulog ni Tao sa natitirang bahagi. Si Tao, na nag-iisip sa kanyang sarili na mas malakas na siya, ay nagpas siyang labanan si Goku. Agad na nakalamang si Tao at binugbog niya ng matindi si Goku hanggang sa ito ay bumagsak. Ganun pa man, pagkatapos nun ay itinigil na ni Goku ang pakikipaglaro kay Tao at muntik na niya itong mapatay. Sinubukan ni Tao na magmakaawa, ngunit nang sandaling ibaba ni Goku ang kanyang depensa, naghagis siya ng isang frag grenade sa kanya. Gayunpaman, sinipa ito ni Goku pabalik kay Tao, at sumabog ang granada, na tila pumatay sa kanya. Pagkatapos ay umalis na si Goku patungo sa kuta ng Red Ribbon Army, upang bawiin ang mga Dragon Ball at muling buhayin si Bora. Habang lumilipad si Goku patungo sa kuta ng Red Ribbon Army, ginamit ni Colonel Violet ang Dragon Radar na nakuha ni General Blue mula kay Goku para hanapin ang 7 Star Ball, at pagkatapos nun ay mabilis siyang tumakas mula sa isang lokal na tribo doon. Bumalik siya sa kuta ng Red Ribbon Army at ibinigay ang bola kay Commander Red kapalit ng kanyang bayad. Napansin ni Staff Officer Black ang 4 na Dragon Ball na papunta sa kanilang direksyon at naniwalang si Mercenary Tao ito na nagbabalik para kunin din ang kanyang bayad. Samantala, natapos ni Bulma ang kanyang ginagawang scouter drone na balak niyang gamitin para mahanap si Goku. Ginamit ito ni Buten sa mali sa pamamagitan ng pagpapalipad nito sa malapit na dalampasigan para manilip sa mga kababaihan, ngunit biglang nawala ang signal at pagbukas muli ng TV, sa halip na babae ay nakakita siya ng puwet ng isang lalaki, nasuka si Buten at natroma. Kinalaunan, matagumpay na nahanap ni Bulma si Goku gamit ang drone at natukoy ni Launch na papunta siya sa headquarters ng Red Ribbon Army, kaya patuloy pang pinalipad ni Bulma ang drone para makasiguro. Nasagap ng Red Ribbon ang gumagalaw na bagay sa radar at sinubukang pabagsakin ito, ngunit napatunayan ng maliit na drone na masyado itong mabilis para sa kanilang mga armas. Kalaunan ay nabaril din ito ng kanilang mga depensa, bagaman nakumpirma muna nito na si Goku ay talagang papunta sa direksyon ng kanilang headquarters. Nagpasya si Buten na iligtas si Goku kaya gumawa si Bulma ng isang pansamantalang telepono at tinawagan si Yamcha para sa sasakyan, na nagpasyang sumama kay Buten kasama sina Launch, Ulang, at Puar. Samantala, malapit na si Goku sa headquarters ng Red Ribbon Army. Si Goku ay papunta na upang bawiin ang mga Dragon Ball mula sa Red Ribbon Army headquarters. Dahil napagtanto nila ang panganib na kinakaharap niya, ang kanyang mga matatalik na kaibigan ay nagsama-sama upang tumulong. Gayunpaman, ang akala pa rin ni Commander Red at ng Red Ribbon Army ay si Mercenary Tao ang darating. Samantala, pauwi na si Krillin mula sa pamimili sa grocery para kay Master Buten nang matagpuan siya ni Yamcha at ng grupo. Sa loob ng kanilang eroplano, sinabi nila sa kanya ang tungkol sa pagpunta ni Goku sa Red Ribbon Army headquarters, at inisip ni Krillin na nababaliw na si Goku sa pagharap ng mag-isa sa Red Ribbon Army. Nagkomento si Ulang tungkol sa relasyon ni Bulma at Yamcha at tinanong sila tungkol sa kanilang kasal, ngunit sinabi ni Bulma kay Yamcha na galit pa rin siya rito. Dumating si Goku sa Red Ribbon Army headquarters at winasak ang isang jet bike ng sundalo na nagbunyag ng kanyang presensya kay Commander Red. Inihanda nito ang kanyang defense system na binubuo ng mga AA missile at heat seeker. Inatake ng defense system si Goku, ngunit nagawa ni Goku na iwasan ang lahat ng ito. Pumasok siya sa headquarters at nilabanan ng mga sundalo. Pagkatapos, makikita natin si Colonel Violet na nababagabag dahil kay Goku. Pumasok si Yamcha at ang natitirang bahagi ng grupo sa lugar ng Snowy Mountains at sinundan sila ng isang heat-seeking rocket na madali nilang naiwasan salamat kay Bulma, na pinuri naman ni Buten sa pagsasabing, ang bilis ng isip mo doon penge naman ang mabilis na halik, na nagpatawa sa buong grupo. Pagkatapos ay makikita natin si Violet na kinuha na ang kanyang mga pera at tuluyang tumakas. Sa kaparehong sandali, pumasok si Goku sa Wing 8 at sinubukan ni Commander Red na protektahan ang kanyang mahahalagang Dragon Ball. Pumasok si Goku sa gusali at binutas ang bubong upang mabilis na makaakyat pa itaas. Sa pagtatangkang makuha ang 2 Dragon Balls, pinasok ni Goku ang Red Ribbon Army headquarters, kung saan hinarap at pinatay niya ang karamihan sa hukbo. Habang nasasaksihan ng kaguluhan, galit na idineklara ni Red na mga tanga ang daan-daang sundalong napatay ni Goku, dahil sa kabila ng pagiging mga propesyonal na sinanay, hindi man lang nila makaya ang isang bata.
Ipinaalala naman ni Staff Officer Black sa kanya na nagtataglay si Goku ng pambihirang kapangyarihan. Sarkastikong sumagot si Red na napansin niya ito at hindi na kailangan ng paalala dahil isang mata lang naman ang kulang sa kanya, sabay light kay Black na isang tanga, at sinisi rin ito sa hindi maayos na pagsasanay sa mga sundalo. Samantala, nang mapagtanto ni Colonel Violet na tapos na ang Red Ribbon Army, pinasok niya ang kaha na naglalaman ng pondo ng hukbo at ninakaw ito bilang kanyang severance package. Sinadya rin niyang magpakita sa security camera dahil alam niyang walang magagawa ang mga opisyal ng Red Ribbon sa kasalukuyang sitwasyon nito kahit pa malaman nila. Pagkatapos, napansin ni Black na lumilikas na ang mga sundalo ng Red Ribbon Army sa lugar at ipinaalam ito kay Red. Inutusan ni Red si Black na pigilan sila at sabihing manatili sa pwesto dahil hindi ito demokrasya. Ngayong nauubos na ang kanilang oras, tumanggi si Commander Red na umalis o labanan si Goku, at sa halip ay inutusan si Staff Officer Black na labanan ito. Naglaban sina Goku at Black kung saan nangako si Black na hahayaan niyang makita ni Goku ang Commander, ng durog-durog. Bagamat nakakasabay si Black kay Goku, mas magaling pa rin si Goku, at nagawa niyang suntukin si Black palabas ng bintana. Sa kasamaang palad, napanood ni Red ang buong laban mula sa kanyang opisina at nagpa siyang paganahin ng isang trap sa ceiling, sa pag-asang mapatay si Goku. Habang ipinagdiriwang ang pagkamatay ni Goku, naghanda si Commander Red para sa kanyang kahilingan, taliwas sa ipinaniwala niya sa kanyang hukbo, hindi ito tungkol sa pagsakop sa mundo, kundi para tumangkad. Si Staff Officer Black, na nakaligtas at nakaalis sa kanyang delikadong sitwasyon, ay narinig ang totoong kahilingan ni Red. Hinarap niya si Commander Red at sinabing ito ay makasariling layunin na walang kinalaman sa Red Ribbon Army. Ipinagtanggol ni Commander Red na ang kahilingan ay hindi lang magpapadakila sa kanya, kundi magpapalaki rin sa tingin sa kanyang hukbo, at sinabing hindi naiintindihan ni Black ang kanyang mga plano. Sinabi ni Black sa kanya na ang walang kwentang plano ni Red ay papatayin lamang ang hukbo para sa wala. Ipinahayag ni Red na siya ang Red Ribbon Army, at ang hiling niyang tumangkad ay para sa kabutihan ng lahat sa hukbo. Sinabi niyang ginugol niya ang halos buong buhay niya bilang isang maliit na bato sa lupain ng mga higante, at nagsasawa na siyang makulong ang kanyang katalinuhan sa napakaliit na katawan. Tinuligsa siya ni Black na walang katapatan, at isinigaw na ipinahamak siya ng commander para lang masatisfy ang sarili nitong kayabangan. Sinabi ni Red na hinding-hindi magiging pinuno si Black sa buhay na ito dahil isa lang siyang alalay at utusan, at tinawag na nakakaawa ang ganoong posisyon para sa isang lalaki sa panahong ito. Gumanti si Black sa pamamagitan ng pagtapos sa buhay ng commander. Binaril niya ito sa ulo habang inilalahad ang kanyang plano na dalhin ang Red Ribbon Army sa panahon ng kadakilaan para itama ang pag-aaksaya ni Red ng kapangyarihan, kung saan ang una niyang gagawin ay ang pagsakop sa planeta. Si Goku, na nagpakitang nakaligtas pala, ay inalok ni Black na sumali sa Red Ribbon Army, na balak niyang palitan ng pangalan bilang Black Ribbon Army. Ngunit tumanggi si Goku, at muli silang naglaban. Dahil si Staff Officer Black at iilang sundalo na lang ang natitira, pabor kay Goku ang laban, ngunit may mga itinatago pang alasang tuso at masamang staff officer. Habang nagmamadali ang grupo para tulungan si Goku sa kanyang pag-atake laban sa headquarters ng Red Ribbon Army, tila kailangan na talaga ni Goku ng tulong sa puntong ito. Habang naghaharap ang bagong hirang na si Commander Black at si Goku, ang mga natitirang miyembro ng Red Ribbon Army ay nagtatakbuhan para sa kanilang mga buhay at tuluyang iniwan ang base. Gamit ang kanyang battle jacket, isang higanteng robot na maaaring kontrolin mula sa loob, tila nakakalamang si Commander Black. Gayunpaman, ang pambihirang lakas ni Goku ay napatunayang masyadong matindi para kay Commander Black, kaya sinubukan ni Black na tumakas. Hindi siya hinayaan ni Goku na makawala sa pagkakataong ito, ginamit ni Goku ang isang flagpole para paliparin ang kanyang sarili patungo kay Black. Tumagos si Goku sa battle jacket at winasak ito. Nabigo ang tanyag na Red Ribbon Army at nakuha ni Goku ang 2 pang Dragon Ball na nagbigay sa kanya ng kabuoang 6. Nakipagkita si Goku sa kanyang mga kaibigan at ibinalita sa kanila ang nangyari. Nagulat ang kanyang mga kaibigan na ang Red Ribbon Army ay natalo ng isang bata na si Goku. Sinabi ni Goku kay Master Buten ang pag-akyat niya sa Korin Tower, at dahil dito ay naalala ni Buten noong siya ay umakyat sa tore at nakuha ang sagradong tubig. Samantala, isang Dragon Ball na lang ang kulang para muling mabuhay ang ama ni Upa, ngunit paano niya ito mahahanap kung sira ang kanyang radar? Hiniling ni Goku kay Bulma na ayusin ang radar at pumayag ito. Habang lumilipad pa uwi sa Kami House, napag-usapan ng grupo kung gaano kalakas si Goku.
Sinabi ni Buten sa lahat na higit pa sa malakas si Goku dahil hindi lang nito tinalo ang Red Ribbon Army kundi dinurog niya ito sa pamamagitan ng pag-atake sa isang diretsyong paraan. Ang Red Ribbon Army ay may mga armas, lakas ng putok, at mga kagamitan, ngunit nagawa silang talunin ni Goku. Sinabi rin ni Buten na kung siya mismo ang humarap sa Red Ribbon Army, lalabanan niya sila sa ibang paraan, at inamin na maaaring mas malakas na si Goku kaysa sa kanya. Sinabi ni Goku na kailangan niyang gamitin ang hiling mula sa Eternal Dragon na si Shenron para muling buhayin ang tatay ni Upa na si Bora mula sa kamatayan. Si Bora ay pinatay ni Mercenary Tao. Sumang-ayon silang lahat at bumalik sa Kami House para ayusin ang Dragon Radar. Sinabi ni Bulma sa grupo na maayos na ang radar at ang Dragon Ball ay maaaring nakatago o nasa loob ng tiyan ng isang hayop dahil hindi ito masagap ng radar. Nakikinig si Buten sa lahat habang naggugupit ng buhok sa ilong at sinabi sa grupo na matutulungan sila ni Fortune Teller Baba, na kapatid ni Buten. Nagpasya silang puntahan ito. Nagpasya si Bulma na oras na para umuwi at makita ang kanyang mga magulang. Naduwag si Ulang, ngunit tutulungan ni Puar, Yamcha, at Krillin si Goku habang si Buten naman ay mananatili sa bahay kasama si Launch. Kasunod nito, tumungo na ang grupo sa palasyo ni Fortune Teller Baba, ngunit kinailangan muna nilang tumigil sa isang bayan sa Southern Continent para sa gasolina. Ang susunod na eksena ay nagsimula sa pagpapaliwanag ni Puar kay Goku ng isang biro tungkol sa mais o corn na may kaugnayan kay Korin. Hindi ito na-gets ni Goku, pero nang tumalon si Goku mula sa capsule jet, napunit ang kanyang pantalon. Tinukso siya ng iba dahil sa kanyang magulong hitsura at pinayuhan siyang kumuha ng bagong damit at marahil ay ilang panloob. Sa patahian, binihisa nila si Goku ng ilang nakakatawang damit, ang isa ay pang-golf. Pumayag ang mananahi na si Ford na gawan si Goku ng mga bagong damit na katulad sa dati nito, at sinuhulan siya ni Yamcha para tapusin niya ito sa loob lamang ng isang oras. Pagkatapos ay sinabi ni Goku sa grupo na gusto niyang sunduin si Upa dahil nag-iisa lang ito at naghihintay sa bahay. Pagkatapos ay nahanap ni Goku si Upa na nagtatago sa kanyang tipi at natatakot lumabas. Patakbong lumabas si Upa para batiin si Goku. Sobrang saya niyang makita ito. Si Goku ay isang tunay na kaibigan kay Upa at muling sinabi sa kanya na ibabalik niya si Bora. Natatakot si Upa na iwan ang kanyang tahanan, ngunit tiniyak sa kanya ni Goku na ang ilang bagay ay nakakatakot talaga sa unang pagkakataon, tulad ng pag-alis sa bahay o ang broccoli, at ayos lang yun dahil pagbalik nila ay dala na nila ang 7 Dragon Ball at bubuhayin nila si Bora. Pagbalik ay agad na ipinakilala ni Goku sa lahat si Upa, at handa na ang mga damit ni Goku. Naghubad si Goku at nagpalit sa gitna ng daan kaya tinawanan ito ng mga babae. Matapos ni Goku masuot ang mga bagong damit, handa na silang tumungo sa bahay ni Fortune Teller Baba. Sa palasyo ni Baba, nakilala nila ang Ghost Usher na may sobrang nakakatakot ng ngiti. Samantala, ang mga lalaki sa unahan nila ay mga malalaking manong. Nang bumalik ang mga ito mula sa kanilang sesyon kay Fortune Teller Baba, bugbog sarado ang mga ito. Nakita ng grupo na may kakaibang nangyayari rito. Paulit-ulit na nagkakamali si Goku sa pangalan ni Fortune Teller Baba. Bukod dito, ito ay isang palasyo, hindi isang bahay. Napakaganda ng pagpapakilala kay Baba. Tila tutulungan sila nitong mahanap ang huling Dragon Ball, kaso napakamahal pala ng hinihingi nitong bayad at hindi nila ito kayang bayaran. Sinabi sa kanila ni Fortune Teller Baba na ang isa pang paraan ay ang labanan ng kanyang 5 mandirigma at manalo, na sinang-ayunan naman nilang gawin. Nagsimula na ang labanan, si Goku at ang kanyang mga kaibigan laban sa mga mapanirang alagad ni Fortune Teller Baba. Ang premyo, ang lokasyon ng huling Dragon Ball. Ipinaliwanag ni Baba ang mga patakaran na ang isang mandirigma ay matatalo kung sila ay mahulog sa lawang nakapalibot sa entablado o kung sila ay susuko. Ang nauna ay si Krillin, na kailangang makipagharap sa isang mandirigma na may matinding kagat, si Fangs ang vampira. Minaliit ni Krillin ang kanyang kalaban at nauwi siya sa dehado. Matapos mahirapang makasabay kay Fangs sa anyo nitong paniki, palihim na lumapit si Fangs sa kanyang likuran, hinawakan siya, at sinipsip ang dugo mula sa kanyang ulo. Nagdulot ito ng pagkawala ng maraming dugo kay Krillin, kung kaya't naging matamlay siya at hindi na nakalaban ng mahusay, na nagbigay daan kay Fangs na matalo siya ng madali gamit ang kanyang mga kasanayan sa Muay Thai para ihulog siya mula sa entablado. Salamat sa Ghost Usher, binigyan si Krillin ng ilang pint ng dugo at ilang mga benda para gumaling.
Tinalakay ni Goku at ng kanyang mga kaibigan ang kanilang plano at nagpasya na para sa susunod na laban, dapat magkasamang lumaban sina Upa at Puar, na pinayagan naman ni Baba dahil sa kanilang laki at edad. Sa kabila ng kawalan ng tunay na kasanayan sa pakikipaglaban, gumamit ang dalawa ng serye ng mga anti-vampirang atake kung saan hiningahan ni Upa si Fangs ng amoy bawang na hininga, at si Puar naman ay nagbagong anyo bilang isang hedgehog para maiwasan ang nakamamatay na kagat ni Fangs. Pagkatapos, nang tumayo si Upa na parang isang Kristyanong krus, natakot si Fangs at sinubukan na tumakas habang nasa anyong paniki, pero nag-anyong malaking palad si Puar at hinampas siya pababa sa lawa. Dahil dito ay natalo si Fangs at sina Upa at Puar ang nanalo. Si Yamcha ang sunod na umakyat sa entablado para labanan ang kanyang susunod na kalaban at tinanong si Baba kung nasaan ito. Sinabi ni Baba na naroon na siya kasama niya, na naging dahilan para maniwala si Yamcha na ang kanyang kalaban ay isang insekto, ngunit nalaman niya rin kailangan niyang harapin ang isang kalaban na mahirap makita, si See-Through ang Invisible Man. Dahil hindi makita, nabugbog nito si Yamcha nang walang kalaban-laban. Sinubukan ni Yamcha na gumanti pero hangin lang ang kanyang tinatamaan. Pagkatapos ng ilang sandali, nagkaroon ng ideya si Krillin at hiniling kay Goku na mabilis na dalhin sina Buten at Bulma sa kanila. Pag-alis ni Goku, sinabihan ni Krillin si Yamcha na huwag magpapatalo at hintayin si Goku. Patuloy pa rin na nabubugbog si Yamcha, hanggang sa maisip niyang gamitin ang kanyang pandinig para malaman ang lokasyon ng kalaban. Hinarap ni Yamcha si See-Through ang Invisible Man sa isang torneo. Sa simula pa lang ay naging malala na ang takbo ng laban at ang lahat ng pusta ay pabor sa koponan ni Fortune Teller Baba. Nang wala nang ibang magawa, umasa si Yamcha sa kanyang ibang pandama, ang pakikinig. Agad na nagbago ang takbo ng laban ng simulan ni Krillin at ng iba pa na suportahan si See-Through, na nagsimulang sumagot ng pasalita kay Krillin. Nawala ang element of surprise ng Invisible Man at nagsimulang mabugbog ni Yamcha, na naririnig kung nasaan siya. Ngunit noong pabor na ang laban kay Yamcha, nagsimulang kumanta si Fortune Teller Baba ng isang nakakairitang awit, na mas pinalala pa ng kanyang pangit na boses, para pagtakpan ang ingay ng Invisible Man. Hindi nag-aksaya ng oras ang Invisible Man at patuloy na binugbog si Yamcha habang hindi ito nakahanda dahil sa kanta ng kupal na si Baba. Alam ni Krillin na hindi nakakayanin ni Yamcha at pinapunta si Goku para sunduin sina Buten at Bulma. Pagdating nila, inilantad ni Krillin ang dibdib ni Bulma sa manyakis na si Master Buten, na naging sanhi ng pagbulwak ng dugo mula sa ilong nito. Nabasa ng dugo ang Invisible Man, kaya nakikita na ito. Mabilis na tinalo ni Yamcha ang kanyang kalaban at nakuha ang panalo. May 3 pang manlalaban na natitira, at sabik na naghihintay ang grupo para sa susunod na laban sa Devil's Toilet. Dinala ni Fortune Teller Baba si Goku sa isang lihim na silid kung saan dinalhan ni See-Through si Goku ng mga pagkain bago paganahin ang isang patibong. Nagawang kontrahin ni Goku ang patibong na binubuo ng mga brick na nahuhulog mula sa kisame, at binato ang isang brick kay See-Through, kaya nagdugo rin ang ilong nito. Samantala, nakarating na ang mga kasama ni Goku sa Devil's Toilet at nandiri silang lahat sa baho nito. Maya-maya pa, bumalik na si Goku sa kanyang mga kasama pagkatapos kumain. Dito, sinabi ni Baba sa buong grupo kung gaano kadelikado na mahulog sa ibaba ng Devil's Toilet. Ganun pa man, kung papayag si Goku na sumama sa kanya ay hindi na kailangan pang lumaban ni Yamcha. Tinanggihan ni Goku ang alok ni Baba at nagdesisyon na ipagpatuloy ang pakikipaglaban kasama ni Yamcha. Matapos ang isang mahaba at paulit-ulit na bulong nang bumangon muli at muling manumbalik at nang mawala na ang lahat ng usok, isang sarcophagus ang nalantad. Ang mandirigma ni Fortune Teller Baba ay nagising na rin sa wakas mula sa kanyang walang hanggang pagtulog. Ang mandirigmang tinawag ni Fortune Teller Baba ay isang mummy na tinatawag na Bandages the Mummy. Ito ang ikatlong mandirigma sa laban ngayong araw, nakilala sa hindi pagpayag na matalo siya ng sinumang kalaban sa labanan. Unang sasabak si Yamcha. Kumpiyansa si Yamcha na kung patuloy siyang gagalaw ay mananaig ang kanyang bilis at liksi at hindi siya mahahawakan ng mummy. Hindi niya alam na si Bandages the Mummy ay may higit pa sa sapat na bilis habang paikot-ikot itong tumatakbo sa paligid ni Yamcha. Hindi man lang mahawakan ni Yamcha ang mummy at siya ay pinapasadahan lang nito ng mga atake, maging ang kanyang Wolf Fang Fist ay napatunayang walang bisa. Biglang nahuli ni Yamcha si Bandages na hindi handa, pinatid niya ito para mahulog sa ibaba ng Devil's Toilet. Ngunit hindi patalo si Bandages the Mummy dahil nagpakawala ito ng mga benda na bumabalot sa kanyang katawan na parang lubid at muling nag-swing pabalik sa platform.
Habang ipinagpapatuloy ng Mommy ang kanyang hindi mapantayang pagsalakay kay Yamcha, halos hindi na makayanang panoorin ni Goku at ng grupo ang malupit na labanang nagaganap sa harap nila. Lalo na si Upa, dahil nararamdaman niyang siya ang may kasalanan kung bakit napasabak si Yamcha sa gulo na ito. Kaya naglabas si Upa ng isang palakol sa pagtatangkang tumulong ngunit ipinaliwanag ni Buten na ang tanging taong ipinaglalaban ni Yamcha ay ang kanyang sarili, at tumatanggi ang kanyang dangal na matalo. Matapos mapagod si Yamcha, hinuli siya ni Bandages the Mummy sa kanyang sikat na galaw, ang stretching bridge technique. Habang sinisikap ni Yamcha na pigilang mabali ang kanyang likod, lumipad si Puar sa isang desperadong pagtatangkang iligtas si Yamcha sa pamamagitan ng pagbabagong anyo bilang isang woodpecker at tinuktok ang hindi matalong higante hanggang sa mapalaya si Yamcha. Ngunit muli lang dinampot ni Mommy si Yamcha at inihulog ito patungo sa nakamamatay na asido sa Devil's Toilet. Habang nahuhulog siya, pinahaba ni Goku ang kanyang power pole at nasalo si Yamcha bago pa man ito dumikit sa asido, na nagligtas sa kanyang buhay. Ngayon, ang lahat ng mata ay nakatuon na kay Goku, habang ito ay naghahanda ng humarap sa malaking banta na si Mommy upang ipaghiganti ang pagkatalo ni Yamcha. Nag-alinlangan ng kaunti si Bandages the Mummy na labanan si Goku, nang makita niya ang perpektong postura nito. Gayunpaman, umatake siya matapos magdeklara ni Goku na gagawin na niya ang unang galaw. Nakatama siya ng 3 beses kay Goku, na naging sanhi ng pagbagsak ng batang mandirigma. Nag-alala ang mga kaibigan ni Goku, habang tuwang-tuwa naman sina Bandages at Baba, sa paniniwalang na knockout na si Goku. Subalit, madali lang na bumangon si Goku at inihayag na nagpapainit pa lamang siya. Sa galit ni Bandages, ipinagpatuloy niya ang pag-atake, ngunit madaling iniwasan ni Goku ang kanyang mga galaw at nagbiro pa, na lalo lamang nagpagalit sa Mommy. Naghanda naman ang mandirigma ni Baba ng isang malakas na atake, at ipinukol ang kanyang mga benda kay Goku para igapos ito. Matapos ang mahabang pakikipagbuno, tumalon si Goku sa ibaba, malapit sa nakamamatay na tubig at nakawala sa gapos. Pagbalik sa itaas, tinalo ni Goku ang Mommy sa pamamagitan ng isang suntok lamang. Ang susunod na kalaban ni Goku ay isang demonyong tinatawag na Spike the Devilman. Tila madaling talunin si Spike at muntik na siyang mahulog sa tubig. Habang nagkukomento sina Krillin tungkol sa kung gaano kahina si Spike, kinorek sila ni Buten at sinabing si Spike ay 2 beses na naging kampiyon ng World Martial Arts Tournament. Matapos malamangan sa labanan, naghanda si Spike na gamitin ang kanyang Devil Might Beam para tapusin si Goku, at sinubukan ni Buten na sabihan si Goku na iwasan ito anuman ang mangyari. Ipinaliwanag ni Buten sa iba ang tungkol sa Devil Might Beam ni Spike, isang teknik na binabago ang mga negatibong kaisipan ng kalaban at ginagawa itong isang mapanirang sinag na kayang wasakin ang anuman sa kanyang dinaraanan. Ipinutok ni Spike ang kanyang Devil Might Beam kay Goku ngunit nagawa niya itong labanan na parang wala lang, na ikinagulat ng lahat. Dahil sa nangyari, naghanda si Spike ng mas malakas na Devil Might Beam at muli itong pinakawalan kay Goku. Ganun pa man, nalabanan pa rin ni Goku nang walang kahirap-hirap ang kabuuan ng atake. Lumalabas na walang epekto ang atake kay Goku dahil wala siyang anumang negatibong kaisipan sa anumang paraan o anyo, na ikinagulat ni Spike at ng iba pang nanunood mula sa itaas. Pagkatapos ay naglabas si Spike ng isang trident na ginamit niya para atakihin si Goku. Isang misteryosong lalaki na may suot na maskara ng fox at may halo sa kanyang ulo ang ipinakita sa malapit na masusing nagmamasid kay Goku. Muntik nang mahulog si Goku sa Devil's Toilet, ngunit nakaakyat siya sa kabilang bahagi ng tulay at ginulat si Spike. Tinapos ni Goku si Spike gamit ang isang malakas na sipa na nagpabaon dito sa kisame. Matapos ang tagumpay ni Goku, tinawag ni Baba ang kanyang huling mandirigma na humiling kay Baba na payagan silang maglaban ni Goku sa labas kung saan may sariwang hangin, at pumayag naman si Baba. Habang palabas sila, may kakaibang pakiramdam si Goku sa mandirigmang kanyang haharapin, at napansin niya ang amoy nito na nagpapakalma sa kanya. Naramdaman din ni Buten na parang pamilyar sa kanya ang mandirigma nang pasimula na ang laban. Samantala, masayang nagmeryenda muna si Baba at hindi ito nagustuhan ni Upa dahil parang hindi nito siniseryoso ang torneo. Sa huli, nakumbinsi si Baba na simula na ang laban, at nagulat ang grupo nang magpakita ng respeto ang kalaban kay Goku. Unang sumugod si Goku pero madali lang na sinalag ng kalaban ang kanyang mga atake. Nagsimula na ang huling laban sa torneo ni Fortune Teller Baba, at mabilis itong napatunayang isang labanang hindi malilimutan. Ang nakamaskarang mandirigma ay isang napakalakas na kalaban, maging sa pamantayan ni Goku.
Habang tumatagal ang laban, lalong nag-aalala si Buten, habang unti-unti niyang nakikilala ang pagkapamilyar ng estilo, postura, at mga teknik ng nakamaskarang lalaki. Nagpalitan ng dalawang mandirigma ng sunod-sunod na mga atake hanggang sa gumamit ang mandirigma ni Baba ng Kamehame Wave na ikinagulat ng lahat. Ganun pa man, nagawang makaiwas ni Goku gamit ang after image technique. Napagtanto ni Buten na iisang tao lang ang maaaring gumawa nito. Samantala, gumamit rin si Goku ng Kamehame Wave mula sa itaas at direktang tinamaan nito ang kalaban. Nagawang mapatumba ni Goku ang kanyang kalaban at nagsimula ng magdiwang ang kanyang mga kaibigan. Hiniling ni Goku sa mandirigma na sumuko na, ngunit tumawa lang ang mandirigma at sinunggaban ang kanyang buntot, ang tanging kahinaan niya, na naging sanhi ng pagkaubos ng kanyang lakas. Sinabi ni Buten na wala nang iba maliban sa kanila ang dapat nakakaalam na ang buntot ni Goku ang kanyang kahinaan. Napansin din ni Yamcha na lumalaban ang kalaban ni Goku na tila alam nito ang lahat tungkol kay Goku na kinumpirma naman ni Buten. Ipinahayag ni Buten na alam na niya kung sino ang lalaki, matapos makitang parang imahe sila ng isa't isa ni Goku. Samantala, tila nasa malaking panganib si Goku dahil hawak ng kanyang kalaban ang kanyang buntot at paulit-ulit siyang ibinabagsak sa lupa, habang balisang nanonood si Upa at ang iba pa. Sinabihan ni Bulma si Buten na tulungan si Goku, ngunit sinabi ni Buten na dapat magpatuloy ang laban dahil ang kalaban ni Goku ay walang iba kundi si Lolo Gohan, ang pumanaw na lolo ni Goku. Paulit-ulit na ibinabagsak ni Lolo Gohan si Goku sa sahig, habang masakit itong pinapanood ng kanyang mga kaibigan, at nagtataka kung bakit hahayaan ng sarili niyang lolo na makaranas siya ng ganoong katinding sakit. Hiniling ni Bulma kay Buten na tulungan ang kanyang estudyante, ngunit tumanggi ito, at sinabing may layunin ng lolo ni Goku sa likod ng kanyang mga kilos at hindi ito kailanman naging padalos-dalos na tao. Samantala, sinusubukan ni Emperor Pilaf ang kanyang bagong power suit, habang nag-e-espiya naman sina Shu at Mai gamit ang isang satellite kay Goku, at nalaman mula sa laban nito sa kanyang lolo na ang buntot nito ang kanyang kahinaan, isang bagay na balak nilang samantalahin. Lumalabas na kay Pilaf pala ang huling Dragon Ball at hinarang nito ang signal ng Dragon Radar gamit ang isang kahon na hindi tinatabla ng radar. Balik sa palasyo ni Baba, matapos maibagsak ng ilang beses pa, naputol na ang buntot ni Goku. Bagamat nagdulot ito ng sakit kay Goku noong una, mas handa na siyang ipagpatuloy ang laban. Sumuko si Gohan at ipinakita ang kanyang mukha kay Goku, na tumakbo patungo sa kanya, niyakap siya, at humagulgol sa iyak, habang masayang nakatingin ang kanyang mga kaibigan. Nagbigay galang si Lolo Gohan kay Master Buten, at ipinaliwanag na nagsuot siya ng maskara para hindi siya makilala ni Goku at lumaban ito sa kanya ng buong lakas. Sunod, ipinaliwanag ni Baba sa lahat na may kakayahan siyang kunin ang mga pumanaw na sa kabilang buhay sa limitadong oras, at inamin na nahulaan na niya noon pa na darating sina Goku kaya kinuha niya si Lolo Gohan. Pagkatapos, pinasalamatan ni Lolo Gohan si Master Buten sa paggabay nito kay Goku, bago tinanong kung nagiging Great Ape pa ba si Goku na sinagot naman ni Buten na hindi na mula noong pinasabog niya ang buwan. Nang ipakita ni Goku kay Lolo Gohan ang 4-star Dragon Ball, ikinwento ni Bulma kay Gohan ang kanyang mga pakikipagsapalaran kasama si Goku at ang mga Dragon Ball, at naging masaya si Gohan para kay Goku dahil nakahanap ito ng mabubuting kaibigan at nakapaglakbay sa buong mundo. Nagtanong si Upa kung paano niya hihilingin na buhayin ang kanyang ama gayong patay din ang lolo ni Goku, bagamat pinili ni Gohan na manatiling patay, at naglaho matapos ang isang masayang pamamaalam. Pagkatapos ay ibinunyag na ni Baba ang eksaktong lokasyon ng huling Dragon Ball, gaya ng kanyang ipinangako. Dinadala ito sa isang pulang sasakyan at masayang nananabik si Goku dahil alam niyang sa wakas ay abot kamay na niya ang huling Dragon Ball. Itinuro kay Goku ang lokasyon na kailangan niyang puntahan at matapos ibigay kay Upa ang 6 na Dragon Ball para itago habang wala siya, pinalipad ni Goku ang kanyang Kinton Cloud para habulin ang kotse ni Emperor Pilaf na nasa City Street upang makuha ang huling Dragon Ball. Patungo si Pilaf sa palasyo ni Baba sa pag-asang makukuha niya ang iba pang mga Dragon Ball. Alam na niya ngayon ang kahinaan ni Goku, matapos makita ang video sa monitor mula sa kanyang satellite at ngayon ay nais niyang putulin ang buntot ni Goku para pahinain ito. Nahanap ni Goku ang sasakyan at lumapag sa ibabaw nito at nakilala ang kanyang mga dating kaaway. Hinamon ni Pilaf si Goku sa isang labanan, ang kanyang Dragon Ball laban sa 6 na hawak ni Goku at nagsagawa sila ng isang Pinky Promise. Sumakay sina Pilaf, Shu, at Mai sa kani-kanilang mga power suit. Hindi tinatabla ng mga unang atake ni Goku ang mga makina.
Kinorner ng mga makina si Goku at sinunog ni Shu ang kanyang mga damit. Sa labis na sindak ni Pilaf, nalaman niyang wala ng buntot si Goku. Pinagsama ni na Pilaf, Mai, at Shu ang kanilang mga power suit para maging isang dambuhalang makina. Gayunpaman, gamit ang isang Kamehame Wave, pinasabog ni Goku ang braso ng power suit ni Mai. Iniwan ni Mai ang kanyang sirang power suit at sumakay kina Pilaf at Shu na nag-combine sa isang bagay na mukhang ibon na may mabilis na pagtakbo, habang tumatakas ang tatlo. Nagpakawala si Shu ng isang missile, ngunit ibinalik ito ni Goku, dahilan upang mawasak ang mga power suit. Ibinigay ni Pilaf kay Goku ang One-Star Dragon Ball at ibinigay naman ni Shu ang kanyang mga damit, habang tinatakpan ang kanyang pribadong bahagi, dahil nawasak ang suot ni Goku. Pagkatapos nun ay umalis na si Goku at iniwan ang tatlo. Lumipad pabalik si Goku sa palasyo ni Fortune Teller Baba matapos matanggap ang huling Dragon Ball mula kay Emperor Pilaf at isinama si Upa, na hawak ang 6 pang Dragon Ball, patungo sa sagradong lupain ng Korin upang sa wakas ay mabuhay na muli ang kanyang ama. Nais ni Yamcha na magsanay kasama si Buten, na tila walang gana rito, ngunit binago ni Bulma ang kanyang isip nang imungkahi nitong bibisita siya paminsan-minsan nang nakasuot ng bagong bikini. Sa puntod ni Bora, tinawag ni Goku ang Eternal Dragon na si Shenron at hinimok si Upa na sabihin ang kanyang hiling bagamat natatakot ito sa itsura ng dambuhalang dragon. Sa huli, lakas loob na hiniling ni Upa na muling mabuhay ang kanyang ama. Tinupad ng dragon ang hiling at bumangon si Bora mula sa kanyang libingan. Masayang niyakap ni Upa ang kanyang ama, at naglaho na ang dragon, habang kumakalat ang 7 Dragon Ball sa buong mundo. Bago pa man ang mga ito magkawatak-watak, tumalon si Goku at sinunggaban ng 4-Star Dragon Ball, na naging bato na. Nagpaalam si Goku kina Bora at Upa at bumalik sa palasyo ni Baba. Ibinalita ni Goku sa lahat na naging matagumpay ang hiling at nabuhay na muli ang ama ni Upa. Ngayong nakuha na niya ang Dragon Ball ng kanyang lolo, sinabi niyang hindi na siya maghahanap pa ng mga Dragon Ball at nagbabalak ng magsimulang magsanay para sa susunod na World Martial Arts Tournament. Gayunpaman, sinabi ni Buten na wala na siyang maituturo pa kay Goku, at mas mabuting magsanay ito ng mag-isa at maranasan ang mundo para sa kanyang sarili. Sinabihan ni Buten si Goku na mas makakakuha ito ng pagsasanay sa pamamagitan ng paglalakad sa halip na sumakay sa Quinton Cloud, kaya sumunod si Goku at sinimulan ang kanyang paglalakbay sa buong mundo habang sina Yamcha at Krillin ay tumuloy sa Kami House para sa panibagong pagsasanay, habang si Bulma ay nakasunod sa kanila at nagrereklamo. Sinimulan na ni Goku ang kanyang paglalakbay sa buong mundo upang matuto at lumakas sa takdang panahon para sa susunod na World Martial Arts Tournament. Habang naglalakbay sa mga bundok, nakakita siya ng isang batang babae na nagngangalang Chow na sinusubukang bayaran ng isang tiger thief upang sumama ito sa kanyang nayon at talunin ang 2 taong nagngangalang Terror at Plague. Sa halip, kinuha ng tiger thief ang kanyang pera at muntik na siyang kainin bago nakialam si Goku at iniligtas siya. Nang mapansin ang lakas ni Goku, nakiusap siya rito na tulungan ang kanyang nayon, na pinahihirapan ni na Terror at Plague na pinipilit ang mga tao na palaging maghanda ng malalaking piging na nagreresulta sa kawalan ng pagkain para sa mga taga-nayon mismo. Pumayag si Goku dahil naniniwala siyang ito ang uri ng mga bagay na nais iparanas sa kanya ni Buten. Nang makarating sila sa nayon, nakita nilang may nagaganap na roll call. Kapag tinawag ang pangalan ng isang tao at hindi ito sumagot agad ng nandito po, ang taong ito ay ipapasok sa loob ng Gourd of Mist, isang gamit ni na Terror at Plague para ikulong ang mga tao. Nagpakita si Goku at hinamon sila, at madali silang tinalo ng magkasunod. Sa kasamaang palad, ginamit ni Terror ang Gourd at nakulong si Goku. Nagawang hindi mahulog ni Goku sa ilalim ng gourd salamat sa kanyang power pole at nagawa niyang makatakas. Kinuha niya ang gourd at pinaglaruan ng masamang pares sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagtawag sa kanilang mga pangalan. Gayunpaman, hindi sila nakasabay at pareho silang nauwi sa pagkakulong. Humingi sila ng tawad sa kanilang mga ginawa at pinakawalan sila ni Goku. Nagtatrabaho na sila ngayon para sa mga taga-nayon, nagbubungkal ng mga bukid na may banta na sakaling gumawa muli sila ng masama ay ikukulong silang muli. Nagpaalam na si Goku at nagpatuloy sa paglalakbay patungo sa kabundukan, naghahanap ng bagong pakikipagsapalaran. Nagawa na ni Goku ang kanyang unang hakbang sa mundong hindi pa niya kabisado, masigasig niyang sinasanay ang kanyang isip at katawan. Nagbubuhat siya ng mga malalaking bato na 10 beses ang laki sa kanya at umaakyat sa matatarik na bundok gamit ang kanyang mga kamay.
Buhos man ng ulan o matinding init, hindi mapipigilan si Goku sa pag-abot sa kanyang layunin, ang sanayin ng kanyang isip, katawan, at ang muli niyang tumubong buntot sa pamamagitan ng mga karanasan sa totoong mundo, upang manalo sa susunod na World Martial Arts Tournament. Nagkaroon ng hindi inaasahang pagbabago ang pagsasanay ni Goku nang mawalan siya ng kontrol at mabilis na bumaba sa bundok gamit ang kanyang mga kamay. Muling nailigtas ng buntot ni Goku ang kanyang buhay nang kumapit ito sa isang sanga ng puno upang maiwasang mahulog sa bangin. Habang nagkokomento siya na ang kanyang buntot ay mas malakas na kaysa dati at hindi na muling mababali, sa kasamaang palad ay ang sanga ng puno ang nabali. Nahulog si Goku, ngunit ginamit lang niya ang kanyang mga kamay upang saluhin ang pagbagsak at bumitaw mula sa isang handstand. Pagod at naghahanap ng kompetisyon, nagtanong si Goku sa isang matandang babae kung nasaan ang pinakamalapit na lungsod at tumuloy para sa isa na namang pakikipagsapalaran. Nalaman niyang may isang lalaking nagngangalang Master Chin na tila karapat-dapat sa kanyang mga kakayahan. Nang makarating si Goku sa lungsod, nahanap niya si Master Chin sa gitna ng isang pagtatalo. Tila ninakaw ng anak ni Master Chin na si Shoken ang pitaka ni Rising Dragon, at suportado ito ng kanyang mga tauhan. Napilitan si Master Chin na ipagtanggol ang kanyang sarili at ang kanyang anak. Tumalon si Master Chin sa hangin at isinagawa ang kanyang sikat na galaw, ang Phantom Star Technique, ngunit nagsimula itong ubuhin, na sinamantala naman ni Rising Dragon para bugbugin si Chin. Dumating ang kanyang kapatid na si Sky Dragon at sinampal ito sabay hingi ng paumanhin sa bastos na pag-uugali ng kanyang kapatid. Matapos ang kaguluhan, humingi si Goku ng isang sesyon kay Master Chin at tinanggap naman ito. Bahagya lamang silang naglaban. Matapos ang mabilis nilang pag-atake sa isa't isa sa hangin, inabutan si Chin ng kanyang karamdaman. Inihiga ni Goku at Shoken si Chin at nag-usap ng kaunti. Itinanong ni Goku ang pangalan ng teknik na ginamit niya laban sa mga kupal. Sumagot si Shoken na ito ay ang Phantom Star Technique at ang kanyang ama ang lumikha nito. Ipinaliwanag pa ni Master Chin na ang teknik ay gumagamit ng enerhiya na naglalabas ng imaheng hindi naman totoo. Katulad din ito ng after image technique. Sumabat si Shoken at pinagalitan siya ng kanyang ama dahil hindi pa siya handa para sa gayong teknik. Sa kabilang banda, si Goku ay may kakayahang matutunan ito dahil sa kanyang pagsasanay at disiplina. Mabilis na napunta ang usapan sa problema ni Master Chin na mayroon siyang malalang kondisyon at hindi nasa tamang pangangatawan para lumaban para sa titulong Master of Martial Arts. Ang Panther Fang School ni Sky Dragon at ang kapatid nito na si Rising Dragon ay itinaboy ang lahat ng kanyang mga estudyante sa pamamagitan ng pagbabanta sa kanila. Ang tanging pagkakataon niya para maibalik ang kanyang school ay ang manalo sa titulong Master of Martial Arts. Lumala ang kondisyon ni Master Chin at kailangan ng gamot. Nagboluntaryo si Goku, ngunit binalaan siya tungkol kay Sky Dragon at sa kanyang gang dahil baka sabik silang makaganti. Kung sinuswerte nga naman, nadaanan ni Goku ang kainan kung saan nagkataong kumakain sina Sky Dragon at Rising Dragon. Inatake ni Rising Dragon si Goku. Madaling iniwasan ni Goku si Rising Dragon at nalinlang ito para mahulog sa ilog. Hindi natuwa si Sky. Binanatan niya si Goku ng walang babala. Bumagsak si Goku matapos matamaan ng hindi bababa sa 15 atake. Idineklara ni Sky na hindi karapat-dapat si Goku at umalis na. Pagbalik sa Panther Fang Dojo ni Sky, ang kanyang mga estudyante ay naging mga punching bag habang sinusubukan niyang turuan sila ng aral sa labanan. Kahit nakatali ang kanyang mga kamay sa likod at hindi ginagamit ang mga binti ay walang makatalo sa kanya. Nang gabi ring iyon, palihim na nag-ensayo si Shoken habang ang lahat ay natutulog. Bagamat mayroon siyang ibang dahilan at sariling paghihiganti na nais niyang ayusin. Kinaumagahan, nakiusap si Shoken na lumaban sa lugar ng kanyang ama, pero tumanggi si Chin. Pagkatapos, nagboluntaryo si Goku at ipinaliwanag na gusto niya itong gawin upang mapabuti ang kanyang pagsasanay. Naiinis pa rin si Shoken dahil pinili ng kanyang ama ang isang banyaga kaysa sa sarili niyang anak, kaya naghanda siya ng almusal nang may galit. Kahit papaano ay may sapat akong kakayahan para gawin yan, sigaw ni Shoken. Desperadong patunayan ang kanyang halaga sa kanyang ama, gumawa si Shoken ng sariling paraan. Habang naghahanda ng mga pagkain, naglagay si Shoken ng isang tableta sa sopas ni Goku. Mabilis na nilamon ni Goku ang pagkain ng hindi napapansin. Sinabi ni Shoken sa kanyang isip, sa ayaw mo o sa gusto, ako ang sasabak sa laban na iyon. Oras na para sa laban at hindi man lang mukhang pagod si Goku.
Nakatitig ngayon si Shoken ng may pag-aalala, namangha na hindi pa nawawala ng malay si Goku at magsisimula na ang laban. Si Sky Dragon mula sa Panther Fang School at si Goku mula sa Chin Star School ay magkakasubukan na ng kanilang galing. Bagamat dismayado, tinanggap ito ni Sky at binalak na hiyain na lamang si Goku. Naglaban sina Sky at Goku ng napakabilis, iniiwasan ang bawat atake ng isa't isa. Gumamit si Goku ng after image upang lituhin si Sky. Mayroong humigit kumulang 30 iba't ibang imahe ni Goku na sumasayaw sa paligid. Kaya inilabas ni Sky ang kanyang Panther Cyclone at inatake ang bawat imahe hanggang sa mahanap si Goku. Nagpasya si Goku na tapusin na ang laban ngunit sumakit ang kanyang tiyan kaya kailangan niyang humingi ng timeout. Nainis si Sky at sinabi na nagdadahilan lang siya, ngunit hindi nagbibiro si Goku. Ipinagpatuloy ni Sky ang pag-atake kay Goku nang walang awa, at nanood si Shoken nang may pagsisisi. Ngayon ay galit na si Goku. Sinalubong ni Goku sa ere ang Panther Cyclone ni Sky ng Phantom Star ni Chin. Natalo si Sky Dragon sa isang suntok lamang at tuluyang nawala ng malay. Habang isinisigaw ng madla ang pangalan ni Goku, paikot-ikot siyang tumatakbo at sumisigaw ng sasabog na ang tiyan ko, hindi ko na sana kinain ang huling rice cake na yon. Sa labas ng dojo ni Chin, pinasalamatan si Goku ni Sky sa pagpapakita sa kanya ng kanyang mga pagkakamali, at ni Chin para sa pagpapanumbalik ng kanyang reputasyon at pagpapabalik ng kanyang mga estudyante. Hindi nakalimutan ni Shoken ang pagkakasalang nagawa at humingi siya ng paumanhin sa pamamagitan ng paggawa kay Goku ng merienda para sa kanyang mahabang paglalakbay sa hinaharap. Umalis si Goku para sa isang panibagong paglalakbay at walang nakakaalam kung anong kapanapanabik na pakikipagsapalaran ang naghihintay sa kanya sa pagkakataong ito.